So, ang reading mo, Libra, welcome back to our channel. Naway nasa mabuti kayong kalagayan while watching the channel. This is a general reading. Kayo nang bahalang magpalit-palit na situation nyo sa reading ko. At the bottom of the deck, 3 of Pentacles. I feel like yung energy mo, nasisense ko na may mga bagay ka dito na inaayos. Pwedeng sa loob ng tahanan, sa future mo, sa mga bagay na makakatulong financially. Ang mensahe ng card mo, unti-unti nang nagiging okay, naghihil na kung ano man yung mga nangyari sa sitwasyon mo lately. And may mga bagay ka dito na gusto mong gawin, umpisahan, at simulan. May mga opportunity na binibigay sa'yo or option na dumarating sa buhay mo, pero naguguluhan ka pa kung ano yung dapat mong piliin. Merong darating dito na bago sa'yo na pwede mong simulan na opportunity or project. Some of you pwedeng creative arts na magpapasaya sa puso mo. Some of you naman pwedeng relationship na magkakaroon ng magandang spark doon. Someone sa buhay mo na gagawin niya yung lahat para mapansin mo, makuha niya yung attention mo. May mga gumugulo sa isipan mo, sa sarili mo, pero alam mo sa sarili mo na kaya mong alisin yan. Na kaya mong i-release yung sarili mo dun sa mga bagay na nangyayari sa isipan mo. And you feel trapped dun sa sitwasyon na yun. You're risking something here. May mga bagay ka dito na ginagawa na alam mong mahirap. Pero kailangan eh. Some of you naman, meron ditong pagsisinungaling or cheating na nangyayari. May nag-end na situation dito kasi napagod ka na. Kailangan na eh. Kailangan ng tapusin. Nasaktan ka eh, ng sobra. May mga naaalala ka, pwedeng memories na maganda, pwedeng memories na malungkot, pero alam mong hindi naman yun ibibigay sa'yo ng walang aral. May mga natutunan ka dun at nagbigay yun sa'yo ng maturity and more na experience. Clarify natin ang 6 of Swords. Judgment and Ace of Wands. Andun yung may mga desisyon ka ditong dapat na gawin para dun sa dumarating na bago na opportunity or project. Pero alam mong kaya mo na simulan to kasi nagiging okay naman lahat para sa'yo ngayon. At kung ano yung mga gusto mo, nakukuha mo naman. And ito yung alam mong magpapasaya sa puso mo. Clarify natin ang Ace of Wands, Wheel of Fortune, and the 8 of Wands. May mga opportunity dito na ibibigay sa'yo kasi
may nag-end na cycle. And yung new cycle para sa'yo, ito yung maganda na ibinibigay sa'yo na opportunity. Some of you naman may darating na message, mensahe, text, pwedeng sa chat, email, or text. Clarify natin ang 8 of Swords. Death and the Devil. May transformation dito na bago. Kung dati naguguluhan ka, may mga bagay dito na hindi mo magawa, maumpisahan. And nakikita ko na unti-unti na yan na magbabago. Clarify natin ang 10 of Swords. 9 of Cups and 4 of Swords. Andun yung gusto mo lang mapag-isa, pero may mga pinagdarasal ka dito na makuha mo. And I think something here na marireceive mo, na gustong-gusto mo. Clarify natin ang 7 of Cups. The High Priestess and 3 of Wands. You're keeping it to yourself kung ano man yung mga dumarating para sa iyo. Kasi mas mahalaga yun sa iyo. Ayaw mong mag-isip masyado. Ayaw mong masira kung ano yung mga bagay na meron dun sa sitwasyon na yun. Some of you naman, may hinihintay ka dito na bumalik, pwedeng nasa malayo. And ito yung para sa'yo mahalaga dahil siya yung nakikita mo na nagpapasaya para sa'yo. Clarify natin ang King of Wands, King of Swords, and the Lovers. May tao dito na nagbibigay sa'yo ng advice pagdating dun sa pagmamahal. And pwedeng magulang or someone na mas ahead sa'yo. Alam niya kung ano yung dapat na sabihin dun sa ganong uri ng relasyon or situation. Kasi pwedeng marami na siyang na-experience at nakikita niya kung ano yung dapat na solusyon. Clarify natin ang 7 of Swords. 3 of Pentacles and 9 of Swords. May nagpapalungkot dito sa'yo, pero mas gusto mo na ayusin na lang. Kasi mas iniisip mo kung ano yung mangyayari para sa kinabukasan mo. Marami kang ginagawa na alam mong andun yung risk, pero kailangan eh. Clarify natin ang The Hermit, 9 of Wands, and the Hangman. Natuto ka na bigyan ng bakod yung puso mo. Kasi may mga naalala ka o na nangyari sa buhay mo na nagpatatag sa'yo ng gusto or natuto ka dun. At pinag-iisipan mo mabuti yung mga bagay-bagay. Nagmumuni-muni ka. And may mga bagay dito na feeling mo hindi ka makapag-umpisa, hindi ka makaalis, nandun ka sa isang stuck na situation. Pero ikaw pa rin naman yung magdidesisyon yan bandang huli. Alamin natin kung ano mensahe ng iyong gabay. Relationship. Your primary relationship is with yourself and God, and every other relationship follows from there. To attract, heal, or balance a relationship, then snuggle more closely with your loving creature.
As you feel safe and loved with Him, so shall your other relationships bloom and prosper. Ang mensahe ng iyong gabay, kung ano yung relasyon mo sa Diyos Ama, dapat pinapaganda, pinagtitibay yun. Kasi kung gaano ka strong yun, ganun din yung connection mo kay God. Mas maganda kasi na maganda yung trust mo, connected ka sa Kanya sa kahit ano pang nangyayari sa buhay mo. Basta magtiwala ka lang na kaya mong malagpasan lahat ng pagsubok na dumarating sa'yo. And magdasal lang palagi. Iyon lang yung tanging kailangan palagi sa buhay natin. Magtiwala ka na kaya mo at magagawa mo yung mga pangarap mo na makamit yan. Basta huwag ka lang makalimot palagi na magdasal at maging positibo lang doon sa mga hangarin mo at matutupad yan. At ito ang yung reading, libro ako. Nakaresonate ka? Kindly comment down below. Thank you for watching.